Pwede bang mag-issue ng deed of sale ang CWR holder? Okay po mga kahabi, yan po ang ating pag-uusapan natin sa video nito. Okay po? So, pwede bang mag-issue ng DOS o yung tinatawag na deed of sale ang CWR holder? Tara, pag-usapan natin. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi ay si Paulo Odilio. Sir, ask ko lang po, applicable po ba yan sa lahat ng region, sir? Na kapag po CWR holder ka, pwede ka mag-issue ng deed of sale. Sir, sa non-CWR, basta non-CITES po ang ibon. Or bawat region po, iba-iba ang policy, sir. Okay po mga kahabi. So, shoutout po sa iyo, kahabi Paulo Odilio. At yun din po ang ating pag-uusapan sa video nito. Okay po. Mapagpalang araw po mga kaabi. At kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan ka, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po. So, itong magandang usapin kung sa mga regarding sa mga CWR holder o yung Certificate of Wildlife Registration. Kung tayo na po, kung ano po yung ating authority. So, para maiwasan po natin ang pag-aalinlangan sa mga bagay na ito, ay mabuti na pag-usapan po natin. So, sa madaling salita, at ako'y nangangamba nung una kung pwede nga ba tayo mag-issue ng deed of sale. So, ang ginawa ko po ay nag-email ako sa DNR Region 5, Senro, Ginubatan para po sa katanungan natin para masagot po. So, ang tanong ko po, mga kahabi, sa aking email ay kung pwede po tayo magbenta ng mga progenies na ating mga naiparehistro sa DNR. Okay po mga kahabi. So, hindi po natin pwedeng ibenta yung ipinarehistro natin. So, ang tanong ko po, yung mga progenies ng mga naparehistro natin, yung mga paanak, kung pwede pong ibenta. So, yung reply po sa akin ng DNR Region 5, Senro, Ginupatan ay ito po. Isang makakalikasang umaga po sa inyo, Olen Aviary at iba pa. Regarding po sa tanong ninyo, kung pwedeng isyuhan ng deed of sale ang progenies kung sakaling ibebenta. Yes po. So yun po yung tugon nila. Yes po. Allowed po ang pagbebenta ng mga non-CITES species under DOA number 2004-22 Section 8. Privileges of CWR holder provided that only non-CITES registered progenies, mga anak lamang ng rehistradong hayop, shall be used for commercial purposes and local trade or transfer, exchange or of registered non-threatened faunal species shall be allowed. Okay po? So yung faunal po, yun yung mga animals, kasi yung mga flora, yung po yung mga sa halaman, yung fauna po ay mga sa mga animals. So, pinahihintulutan po tayo regarding po sa reply ng aking email ng DNR Senro, Ginubatan. Shoutout po sa inyo at maraming po salamat sa inyong tugon sa ating kunting hiling at katugunan para maliwanagan po tayong mga CWR holder. So, Paulo Odilio, so maraming po salamat sa inyong tanong at nasagot na po yung ating mga katanungan regarding sa pag-i-issue natin ng DOS. So, inaalaw po tayo basta yung ating naparehistro na mga species ay mga non-CITES lamang po ang ating mga ibibigyan ng deed of sale. Okay po, yung mga non-CITES category lamang po. So, Meron binanggit sa atin dito ang DNR na under daw. Ano ba yung DOA number 2024
62 Section 8. So ito po yung magpapatibay na binibigyan tayo ng authority as a certificate wildlife registration. So ito po mga kahabi, dinownload ko ang DAW. Yung DAW po ay ang Department of Environment and Natural Resources Administrative Order. So DAO number 2024-62. So ito po yung nilalaman nito. So pwede po natin itong i-download mga kahabi. I-type nyo lang po ang DAW number 2024-62 at lalabas. Pwede nyo po natin ito i-download. Ang sabi dito is number 62 section 8. So pupunta po tayo sa section 8 mga kahabi. So ito po yung nakasulat as a privilege of CWR holder. So meron po tayong pribilehiyo na mag-issue ng DOS. So i-download nyo na lang po at basahin nyo ito. Mahaba po itong mga nilalaman. Pero ang mahalaga po ay ina-allow tayo na mag-issue ng deed of sale sa mga non-CITES species po. So nakalagay rin po dito sa section 8.5 na mga species na mga ina-allow pwede nating issuehan tulad ng mga tree sparrows, chestnut, manikin, nutmeg, manikin, reg, abadabat, white-breasted manikin, quails, crested myna, bargerigar, kakatil, and pinches. So ito po yung mga species including among others. Okay po, meron pa po mga ibang non-CITES. Katulad po ng ALBS 1. Ito po ay non-CITES. Ito yung pwede natin pong ipabigyan ng deed of sale. At yung Indian ringneck po, ito po ay non-CITES species. So pwede po tayo mag-issue as a CWR holder regarding po sa DENR. So ito po yung mga privilege. So hope mga kahabi, meron tayong natutunan sa mga CWR holder kung ano po yung ating privilege and authority as a certificate wildlife registration holder po. Ito po mga kahabi. So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Jaime Armamento Itugo Jr. Sir, okay lang ba colony breeding ang Indian ringneck? Salamat po. So, kahabi Jaime Armamento Pitugo Jr. So, as long na mas malaki po yung cages nyo, colony cages for breeding ng Indian ringneck, ay pwede naman po. Pero kung maliit po ang inyong cages at maglalagay kayo ng mga ilang pairs ng mga Indian ringneck for colony breeding, ay suggested po ay wag na lang na po natin gawin dahil na-try ko po ito na ang Indian ringneck po ay mga territorial species. So nagsimula ako ng colony breeding po ng Indian ringneck. Ang size po ng aking colony ay 5 foot by 10 feet by 7 feet. For 2 pairs lang po yan ang nilagay ko. So apat na piraso. Pero nung nangitlog po sila ay naging territorial na po. So nagsasakitan po ang bawat pair ng ating Indian ringneck. So nag-decide po ako na alisin na lang sila as colony breeding at sineperate ko sila sa bawat cages. So bawat pair po ay inilagay ko na lang sila sa 2x2x4 na cages. So yung existing ko na colony breeding ay ginawa ko na lang pong flight cage ng ating mga progenies ng Indian ringneck. So Jaime Armamento Pitugo Jr., kung malaki po ang inyong dinidesign na colony breeding para sa Indian ringneck ay pwede naman po. Pero kung maliit lang po ay suggest wag na lang po dahil territorial po ang ating mga Indian ringneck para. Okay po. Maraming po salamat. So, ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Robert Pamintuan.
Sir, kahit mumurahin lang halaga ng ibon, mga Alps 1 at Alps 2, kukuha pa rin ba ng permit? Okay po mga kahabi, sa mga previous video po ay nabanggit ko na po ang mga endangered species. So itong Alps 1 po at Alps 2 ay napapabilang din po sa endangered species. So kahit ang tinutukoy po na endangered species kahabi, Robert Pamintuan ay hindi po tumitingin sa presyo ng ibon o yung halaga ng isang species. Pagkus po, dito po sa mutation o yung uri ng ibon, kung ito po ay napapabilang sa endangered species, ay kinakailangan po merong kaukulang permit. Okay po, kahabi Robert Pamintuan, ang Alps 1 po ay napapabilang sa non-CITES category. So ito po ay beach-based lovebirds o yung Agapornis rossicolis. Ito po yung kanya scientific name. At yung Fisher's lovebirds naman po, yung tinatawag nating Alps 2 ay Agapornis fishery. So kahit ilang piraso po ay kailangan po nating itong ideklara at i-apply ng CWR holder sa DENR. Okay po mga kahabi, maraming salamat. Mga kahabi, gusto ko lang pong ipadagdag yung regarding po sa Alps 1 at sa Alps 2. Yung Fisher's lovebirds po ay endemic pa sa North Central Tanzania, where they inhabit grassland, woodlands, savannas, and scrub forest. They will also live in areas with crops. Okay po, so yun po yung pinagmula ng Fisher's lovebirds sa North Central. And native din po sila sa mainland Africa and the island of Madagascar. So doon po ay threatened sila, endangered. So kahit sa bansa po ay dinideklara itong lovebirds na endangered species. Maraming po salamat. Mga kahabi, gusto ko rin pong i-shoutout sa inyo, mga kahabi natin, mga bagong subscriber at sa mga silent viewers natin dyan at sa mga masugid natin mga subscriber ay shoutout po sa inyo. At gusto ko rin pong i-shoutout si Reynaldo Laque Jr. para shoutout po sa inyo, kahabi Reynaldo Laque. At shoutout din po kahabi Roderick Trinidad. Idol, magkano po kuha nyo sa black-headed kite? Okay po, so private message nyo lang po ako sa messenger at doon po natin sasagutin ang inyong tanong regarding po sa presyo ng black-headed kite para meron respeto na lang din po sa mga nag-aalaga ng black-headed kite, sa mga nag-breed, para hindi po tayo makasakit or makasagasa ng mga presyohan ng mga endangered species. Okay po? So, respeto na lang po. Private message na lang po ako sa messenger at doon ko po sasagutin ang inyong katanungan. Okay po, shoutout po sa inyo, Roderick Trinidad. At ganoon din po, shoutout sa inyo, Nikki Jane Iruma, aking bunsong anak. Maraming po salamat sa patuloy na suporta sa papa mo sa YouTube channel ng iyong papa. Shoutout po sa iyo, Nikki. At ganoon din po, shoutout ni Canor Mansano. Pa-shoutout po, Master Idol, Kakatel Breeder from Kapuya, Kuyapo, Nueva Ecija. Shoutout po ni Canor Mansano at sa lahat po ng mga kahabi natin sa Kuyapo, Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Maraming po salamat sa inyong suporta at sa mga breeder natin ng mga ibon, ng mga kakatil. Ito baga sa likod ng pinto, ang dami ito. Patuloy lang po tayo sa ating mga hobby at sa anumang mga species ng mga inyong binibreed sa Kuyapo, Nueva Ecija ay patuloy lamang po tayo at kung kinakailangan ay magkaroon po tayo ng legal documents sa ating mga inalagaan. Maraming pong salamat sa inyong suporta at shoutout po sa iyo, Nicanor Mansano. At ganoon din po, nais kong i-shoutout si Jerry Hatod. Sir, Idol, saan po makakabili ng Indian ringneck? Salamat po. So, kahapi Jerry Hatod, meron po ako previous video
kung saan at kanino tayo makaka-avail ng mga endangered species na mga W farm permit holder o wildlife farm permit holder po sila, ay balikan na lang po yung ating mga previous videos regarding po dito sa inyong katanungan kung saan tayo makaka-avail ng mga endangered species na mayroong pong mga legal papers. Okay po, or ilalagay ko na lang po sa yung link sa description para madali nyo pong mahanap. Maraming pong salamat at shoutout po sa inyo, Raven Scott. At last but not the least, shoutout din po sa iyo, Kahabi Annalyn Tan. Good day sir, pa-ID naman po kung anong pong tawag dito sa kakatil ko. Okay po Kahabi, Annalyn Tan ay umaari i-send nyo po sa akin yung mga picture sa messenger at ipopost natin para sa mga kahabi natin na mga magaling mag-identify o magaling mag-ID or magaling kumilatis or magaling tumingin ng mga mutation regarding po sa kakatil. Okay po. So maraming po salamat sa inyo, sa inyong suporta mga kahabi. Shoutout po sa inyong lahat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po mga kahabi na tayo mga CWR holder ay meron tayong authority na mag-issue ng DOS ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Basta meron lamang po tayong limitation. Yun lamang pong naparehistro natin na mga endangered species natin at yung mga progenies lamang po ang ating pwedeng isyuhan ng DOS. Yung mga progenies lamang po na ating naparehistro. At kailangan po mga kahabi, updated ang ating quarterly breeding report. Okay po, para na monitor na DNR ang ating mga progenies. At kung tayo mag-i-issue ng DOS, ay kailangan din po nalalaman ito ng DANR. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Hope meron tayong mga natutunan sa ating topic na pwede mag-issue ng deed of sale ang CWR holder. Maraming salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.